Handa na kami para sa saksi. Ang pagiging saksi ay ang pinakamaganda at pinakamatamis na bagay na maaaring maranasan ng isang tao. Huwag mong kalimutan ang pagiging martir ni General Soleimani. Buhay magpakailanman ang kanyang alaala. Ganon din kay Imam Hussein. Ang kanyang pagkamartir at dugo ay mananatili sa lahat ng henerasyon. Katatapos lang magbanta ng total na digmaan ang presidente ng Iran. Anumang agresyon laban sa pinakamataas na pinuno ay ituturing na isang ganap na digmaan. Kasabay nito, inamin ng presidente ng parlamento ng Iran ang isang bagay na ayaw sabihin ng rehimen ng malakas. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang magsimula ng mas malaking digmaan. Habang tinatakot ng rehimen ang mundo, may nangyaring nagpapakita ng kanilang desperasyon noong linggo ng gabi. Binuksan ng Iranian ang telebisyon nila. Mahigit 12 araw nang walang internet. Akala ng rehimen ay kontrolado na nila ang lahat, ngunit nakita nilang hindi pala. Inatake ng mga hacker ang pambansang telebisyon ng Iran sa maraming channel, hindi lang isa. Kapag sinusubukan ng mga tao magpalit ng istasyon, laganap ang mensahe, bumabagsak ang rehimeng Islamiko, mabuhay ang Iran, kamatayan sa diktador. Pagkatapos, lumitaw ang larawan ni Reza Pahlavi, anak ng dating Shah, at direkta niyang hinikayat ang sandatahang lakas, umatras, itigil ang pamamaril, at lumaban sa rehimen. Ngayon, sandali at mag-isip ka. Naka-block ang internet at mahigpit ang bantay. Kahit ganoon, nagawa pa rin nila ito. Pero paano nila nagawang maayos ito? Ang ipapakita namin sa iyo pagkatapos nito ay siguradong magugulat ka. Dahil ang hack na ito ay hindi lang basta isang hiwalay na insidente. Bahagi ito ng mas malaking bagay. At para maintindihan ang tunay na kahulugan ng mga banta ng ganap na digmaan, kailangan mong makita kung ano ang nangyayari ngayon mismo sa loob ng Iran. Patuloy manood, ipapaliwanag namin lahat. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa banta na ito. Ano nga ba talaga ang ipinapanukala ng rehimen? Ang Pangulo ng Parlamento ng Iran ay naging napaka-espesipiko, napaka-detalyado, at kapag narinig mo ang mga salita niya, mapapansin mo ang isang bagay. Sinabi niya, "Alam nating may digmaan ngayon na layuning tanggalin tayo sa kapangyarihan, at ang paraan para manalo ay tuparin ang ating mga banta." Ang mga banta noong 12 araw na digmaan ng Israel at Iran noong Hunyo ay handa na, ngunit hindi natuloy. Hayaan mong isalin ko ito para sa iyo. Sinasabi nila na aatakehin natin ang Golpo ng Persia. Bobombahin natin ang mga oil field ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Aatakehin natin ang mga refinery, export port at mga planta ng desalination na nagbibigay ng inuming tubig sa mga lungsod. Hindi ito mabilis, aabutin ng buwan, sunod-sunod na missile at walang humpay na pag-atake hanggang tumaas ang presyo ng langis at magpanik ang pandaigdigang ekonomiya. Ginagawa nila itong estratehiya para magtagumpay. Pero ang mga military analyst ay nakakakita ng ibang bagay. Dahil kapag sinabi ng isang gobyerno na ang tanging paraan para mabuhay ay sa pamamagitan ng digmaan, hindi sila nagpapakita ng lakas, nagpapakita sila ng pagkadesperado. Isipin mo kasama ko, ang rehimen ay hayagang umaamin na nawala na ang suporta ng sarili nilang mamamayan, na sila ay humaharap sa isang panloob na digmaan. Tinatakot nila ang buong mundo. Sinasabing kapag pinabagsak sila, idadamay nila ang lahat. Pasasabugin namin ang Golpo ng Persia at itataas ang langis sa dolyar, 200 bawat bariles para magdulot ng pandaigdigang resesyon. Hindi ito banta kundi pag-amin. At may mga taong talagang natatakot dito. Ang mga bansa sa Golpo, ang tinutukoy ko ay ang Arabyang Saudi, Emirado at Qatar. Matagal na nilang gustong matapos ang rehimen ng Iran, pero ngayon natatakot sila. Dahil ang isang desperadong rehimen, isang rehimen na ramdam na ang lubid sa leeg, ay talagang kayang gawin yon. Kayang magpakawala ng daan-daang mga misil sa kanilang mga oil field, sa kanilang mga syudad, bilang huling paghihiganti. Ang mga lider ng Golpo ay tumatawag ng pabigla-bigla sa Washington.
Nagmamakawa sila sa Estados Unidos na mag-ingat at huwag itulak ang Iran sa tuluyang pagbagsak. Alam nila na nanganganib ang kanilang mga pasilidad ng langis, planta ng tubig at lungsod, at may palatandaan na sineseryoso na nila ito. Kamakailan, nagsimulang umalis ang mga Amerikanong opisyal mula sa base ng himpapawid na Al Udeid sa Qatar. Ang dahilan ay ang mga direktang banta ng Iran. Ipinapakita nito kung gaano kahina ang mga bansang ito. Nakikita rin ng Israel ang panganib kung ang Iran. Kung magkamali ang Iran, Ngunit iba ang sagot ng Israel. Nagpunta si Benjamin Netanyahu sa parlamento ng Israel at sinabi, kung aatakihin kami ng Iran, tutugon kami ng lakas na di pa nila naranasan. pero pumunta tayo sa Duwaraha di Sangashir. Hindi tiyak ang kinabukasan ng Iran, pero siguradong hindi na ito babalik sa dati. Paano naman ang Estados Unidos? Nagbigay na ng senyales si Trump ng pagbabago. Sa panayam, sinabi niya, panahon na para sa bagong pamumuno sa Iran. Iyan ay kumakatawan sa isang ganap na pagbabago mula sa mas maingat na posisyon patungo sa aktibong pagsuporta sa pagpapalit ng pamahalaan. Pero habang gumagawa ng malalaking banta ang rehimen sa labas ng bansa, ang totoo ay unti-unti na silang nawawalan ng kontrol sa loob. Naalala mo ba yung hack sa pambansang telebisyon nung linggo? Balikan natin yon. Paano nga ba nagawang pasukin ang maraming channel sa telebisyon kahit na lubos na nakablock ang internet? Ang sagot ay may pangalan na malamang ay kilala mo, Starlink, ang satellite internet ni Elon Musk. Tinutukoy ko ang maliliit na satellite terminal na naipasok sa Iran na lumalampas sa kontrol ng gobyerno sa internet. Hindi sila umaasa sa kable o tore, kailangan lang ng tanaw sa langit at mga terminal na ito. Hindi lang nila na-hack ang national television, nagpapalabas din sila ng mga video ng massacre para makita ng lahat. Nagtayo ang rehimen ng akala nila'y perpektong digital na pader. 12 araw ng blackout, 80 milyong tao, walang internet at komunikasyon. Pero nakahanap ng butas ang teknolohiya. At malaki ang epekto nito. Umaasa ang rehimen na kontrolin ang kwento. Itago ang katotohanan ng digital na massacre sa 16,000 tao at panatilihin ang mundo sa dilim. Ngayon, alam na ng mundo ang katotohanan at nagdudulot ito ng presyon sa buong mundo. Nagkakaisa na ang mga Iranian sa ibang bansa matapos makita ang nangyari. Bumagsak na ang pader. At may isa pang bagay na nagpapakita ng lubos na pagkadesperado ng rehimen. Naniningil sila ng pera para sa mga bangkay. Sinisingil ng gobyerno ang mga pamilya. Kung gusto mong makuha ang katawan ng anak mo, kailangan mong magbayad. Pag nakuha na ang katawan, pinipilit silang pumirma ng kontrata na may mga kondisyon. Walang pampublikong libing, walang mga tao mula sa labas, pribado lang na libing, tahimik at simple. At gusto mong malaman kung bakit takot na takot ang rehimen sa mga libing dahil sa Iran. Ang mga libing ay may tunay na kapangyarihang pampulitika. May tradisyong arbain kung saan 40 araw matapos ang kamatayan, nagtitipon ang pamilya at komunidad para magluksa. Sagradong seremonya ito na iginagalang sa maraming siglo. Kapag may 16,020 namatay, alam mo ang ibig sabihin nito. Sa mga darating na linggo, gaganapin ang mga arbaeen sa buong Iran, libo-libo ang sabay-sabay. Naaalala ng rehimen ang nangyari noong 1,900 at 70 siyam. 30-80 Nang ang mga libing ay nauwi sa protesta, ang protesta ay nagdulot ng mas maraming pagkamatay at ito'y humantong sa mas maraming libing. Isang siklo na nagpapalakas, isang siklo na nagpabagsak sa tiya. Sinusubukan nilang putulin ang siklong ito bago pa man ito magsimula. Pero hindi mo kayang kikilan ang lahat ng pamilya, hindi mo kayang supilin ang lahat ng arbaen, hindi mo kayang ilibing ng palihim ang 16,000 tao. Ang totoo, nagsimula na ang siklo. At may isang lalaki sa likod ng lahat ng ito, isang lalaking kailangan mong makilala. Ali Larihani. Siya ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad. At siya ang arkitekto, ang tagaplano, ang lalaking nagdisenyo ng massacre noong 8 at 9 ng Enero.
Nag-aral ng kasaysayan si Larihani. Partikular, pinag-aralan niya ang Tiananmen Square noong 1989. Inalam niya kung paano dinurog ng pamahalaang Tsino ang mga protesta, pumatay ng marami at tinakot ang mamamayan para manahimik. Pagkalipas ng ilang taon, binuksan nila ang ekonomiya at nanatili sa kapangyarihan ang Tsina. Iyan ang plano ni Larihani para sa Iran. Magmasaker, manakot, maghintay, at pagkatapos ay buksan ang ekonomiya ng sapat para makalimutan ng mga tao ang isang reset na parang sa estilong Tsino. Buong paniniwala ni Larihani na ang rehimeng Islamiko ang pinakamainam na kinabukasan ng Iran at pinakamahusay na paraan ng pamumuno. Pero may isang kabalintunaan na sobrang kakaiba na parang katang-isip lang. Ang anak niyang babae ay may American visa at nakatira sa Estados Unidos. Isipin mo, ang lalaking nag-utos ng masaker sa libu-libong Iranian at sumisigaw ng kamatayan sa Amerika sa mga seremonya. Pinapapunta pa ng lalaking ito ang anak niya sa United States para manirahan, kahit sinasabi niyang kinamumuhian niya ang bansa. At hindi lang siya, isa itong pattern. Gaya ng mga elitista sa Rusya, lumalabas sila sa state television at binabatikos ang kanluran at NATO. Habang ang mga anak nila'y nag-aaral sa London, nakatira sa Paris, at nagtatrabaho sa New York, ginagamit lang nila ang propaganda para kontrolin ang naniniwala sa kanila. Ngayon, may hinihingi na ang mga aktivista. Ipa-deport ang mga kamag-anak ng opisyal ng Iran sa United States dahil hindi na matiis ang pagkukunwari. Pero ano ang mangyayari ngayon? Malaking sugal ang ginawa ng rehimen, pumatay ng libo-libo, binlock ang internet at kinikilan ang mga pamilya. Ngayon, nanganganib nitong hilahin ang rehiyon sa digmaang posibleng magpabagsak sa global na ekonomiya. Pero may tatlong bagay na magtatakda kung sila'y magtatagumpay o babagsak. Ang una ay ang mga security forces. Hanggang ngayon, nanatiling tapat ang Revolutionary Guard at ang mga Basij militia, mga paramilitary na kilala sa pagsupil ng mga protesta. Pinatunayan nilang kaya nilang pumatay ng libu-libong mamamayan basta nagkakaisa ang mga pangunahing puwersa. Kontrolado pa ng rehimen ang lansangan, ngunit may lumilitaw ng bitak. Ang regular na hukbong sandatahan ng Iran, ang Artesh, ay iba sa revolusyonaryong gwardya, mas propesyonal, hindi gaanong ideolohikal, at may ilang opisyal na hindi komportable. Isa pang problema ang pera dahil bumabagsak ang ekonomiya. Kapag di na makabayad ng sahod ang rehimen, baka magtanong na pati revolusyonaryong gwardya. Ang sundalong may nagugutom na pamilya ay magdadalawang isip bago bumaril. Ang pangalawang bagay, ang mga libing. 40 araw matapos ang masaker, kalagitnaan ng Pebrero, nagsisimula ang mga arbaen. Malalaking seremonya ng pagluluksa sa bansa. Kasabay nito, kung ang mga seremonya ng pagluluksa ay maging mga protesta, kung ang mga protesta ay magdulot ng mas maraming pagkamatay, at kung ang mas maraming pagkamatay ay magdulot ng mas maraming libing, magiging hindi mapipigilan ang siklo. Habang sinusupil ng rehimen, lalong napapatunayan ang lehitimong paglaban. At pangatlong bagay, salik na kayang magbago ng lahat magdamag. Si Khamenei, pinakamataas na leader, ay 86 na taong gulang na. Matanda at mahina na siya, at kung mamatay siya ngayong krisis, magbabago ang lahat dahil wala siyang kapalit. Magkakaroon ng matinding tunggalian sa kapangyarihan sa mga elite na sumisira sa pagkakaisa. Kapag di nagkakaisa ang elite, bumabagsak ang rehimen. Kaya ang rehimen ay nasa isang dead end kung saan bawat galaw ay nagpapalala ng sitwasyon. Kung mag-armas muli sila, malamang tutugon ang Israel. Kung hindi sila mag-armas muli, mawawala ang kanilang kakayahan sa pananakot. Kung papatayin pa nila ang mas maraming tao, lalo nilang pinapalala ang siklo ng mga protesta. Kung aatras sila, magpapakita sila ng nakamamatay na kahinaan. Kung totoong aatakihin nila ang Golpo ng Persya, nag-aanyaya sila ng internasyonal na tugon na maaaring magwakas sa kanila sa ilang linggo. Bawat pintuan na yan ay patungo sa iisang destinasyon, pagbagsak. Ang banta ng ganap na digmaan ay hindi pagpapakita ng lakas. Ito ang huling barahan ng manlalarong alam niyang talo na siya.
At ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba tutuparin talaga ng Iran ang banta at aatakihin ang Persian Gulf? O pananakot lang ito ng rehimeng alam na matatalo sila? Ilagay ang sagot sa komento. Kung nakatulong ang content para maintindihan ang nangyayari, i-share ito at mag-subscribe sa channel para masundan ang mga susunod na kaganapan hanggang sa next video.